si Amena Pangandaman. Ayan. Nadulas, tingnan nyo anong sabi. Gorgeous. NES. Let me just Seryoso nyo naman kasi. Ano ba yan? Happy New Year, guys. We should be happy. We have a budget. I just would like to give Oh, di ba? We should be happy. We have a budget. Oh, di ba? Ang galing. So, reaksyonan natin itong budget nila. Budget nila ito, hindi atin. Saya? Wow. Thank you, Sana Mr. all. President. Thank you, our Hindi na honorable tuloy makatayo. Hindi makatayo dahil busog sa pera. Tingnan nyo. Ang hirap na Thank makatayo. you, Mr. President. Oh, oh. Thank you, our honorable guests. Please be seated. Okay. The Senate President, Tingnan ninyo ako, umpisa pa lang magsalita itong bangag na ito. Inaantok na sila. Senate President Chis Escudero, and honorable members of the Senate, the House Speaker, Speaker Martin Romualdez, Tulog na si Cheese. and the honorable members of the House of Representatives, Na niya. distinguished members of the Diplomatic Corps, Kaumpisa pa lang. members of the distinguished guests dito sa Malacanang Palace. Wow. As we embrace the As we holiday embrace. season, with the joy of Christmas filling our hearts and the new year, Basa pa more. inspiring hope and new possibilities, we are reminded that it is also a time for reflection and for resolve. Ito yung sinabi Just nila, as ang galing daw families use magsalita. this time to plan for the year ahead, so too must government dedicate ourselves to fortifying the foundation that we have laid Kanya. down for a better future for the country. Kaum- On this day, Kaumpisa pa lang yan na. that we honor our national hero, we enact the 2025 General Appropriations Act. And through this measure, the dreams of our heroes are realized by a nation birthed by their sacrifices. First 2 Or natin years of kasi, this or administration, natin kasi walang kwenta yung pinagsasabi. Gusto ko lang makita yung natulog. sure that our progress is felt in that momentum. Oh, tingnan Guided mo, may natulog pa ngang bisita eh. Tingnan nyo. Oh, ayan no. Ay, hindi, nagse-cellphone pala. Nagse-cellphone. Sabi niya, walang Today, kwenta, we pinagsasabi. build on that momentum, guided by the same precision, purpose, and Wow, unwavering precision daw. Oh. determination. In my State of the Nation address last July, I Oh, anong sabi mo in your State of the Nation last July? Sabi mo, bawal ang waldas, pero ikaw yung waldas. Oh, called for the full cooperation of Congress to approve the budget in their usual timely manner and to adhere to the administration's proposed budget as closely as possible. With the passing of the fiscal year 2025 General Appropriations Act, the responsibility of ensuring that every centavo is spent wisely, Wow. transparently, wow! Wisely, transparently, purposefully with purposefully, oh, purposefully, akap? begins. Cognizant that our resources are finite and our people's needs are Oh, mga plenty. buhaya, oh. Tingnan niyo, mga buhaya. We need to carefully curate the particulars Wow, carefully curate. Define curate. of the budget. So much so that even grand ambitions and great plans must otherwise be the agenda for our country. While the final version of the budget reflects many of our shared priorities, some provisions required careful scrutiny. Wow. The Filipino Careful people have scrutiny. spoken. Every centavo must go to programs that truly. People have spoken. There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. The executive branch is one with the people in raising concerns over appropriations that are not consistent with the country's development plan. We take our role as stewards of our taxpayers' money seriously. And for this reason, Ano? we take our role as stewards of our taxpayers' money Stewards? Stewards? Yes, stewards. seriously. Oh, stewards. And for this reason, Oh, lunok. after an exhaustive and thorough review, Ayun. After exhaustive daw in thorough. Wow! we have directly vetoed over 194 billion worth of the Ah. Tignan ninyo ang pambubudol niya. We have directly vetoed over 191 billion daw.
pero hindi nila ma-specify kung alin doon ang kanilang binito. Sa sambayan ng Pilipino, nakikinig po kami sa inyo. Wow, Salamat po sa inyong pagkilatis sa ating national budget at Salamat sa pagpuna sa kaibahan ng isinumite ng Kongreso sa President's proposed budget. Kaya naman po, kahit Ayan, tulog. Napuyat. Saan kayo napuyat? Panay pambubudol sa taong bayan. Tingnan, tulog oh. Pagkatapos nilang gumawa ng kapalpakan at the most corrupt na budget. Ganyan, sarap ng tulog o inaantok. Oy, mga bastos ba kayo? Nagsasalita yung ano? Porque tapos na kayo maglagay ng budget sa inyong mga bulsa. po, Tulog pa more. Kung sila nga inaantok eh. Tayo pa kaya? Unlike kay PRRD, kapag nagsasalita si PRRD, talagang gising na gising ang taong bayan. Lahat nakatutok. Pero tingnan nyo to. Wala silang ginawa kundi mangamkam ng pera ng taong bayan. Tapos, after that, pag sila napuyat, kakapasarap ng buhay nila. Ayan, tulog Kaming sila. lahat Tulog. ay Hoy, nagtrabaho gising! upang pag-aralan ito. Ito po ang ipapasang General Appropriation Act ngayon. Kasama na ang mga veto ay resulta ng aming pagdinig sa inyong tugon. Wow, tama ba? Totoo ba yan? Sincere ba yan na kayo ay nakikinig? O pakitang tao lamang? Halata kasi na, halimbawa sabi nyo, 191 billion na binito ninyo. Hindi nyo na-specify kung ano at alin doon. Kasi kahit doon sa press con nung mga sekretarya mo, hindi sila makasagot ng diretsa kung ano nung pinagsasagot nila. Di ba ang issue dito is yung pagbawas ninyo sa DepEd, ang hindi nyo pagbigay ng subsidiya sa PhilHealth, yung pagbawas ninyo sa AFP, o sa DOST. Nakakaasa naman Oh. po kayo sa Parang ganito lang yan, hindi ka maka-pronounce ng maayos. Tingnan mo, pwede ba parang ganito yan? makakaramdam tayo ng pagbabago, makakaramdam tayo ng pagbabago, makakaramdam tayo ng Di ba parang ganun? Hanggang ngayon, presidente ka, ganyan ka pa rin. Tingnan mo. nakakaasa naman. Tapos sabi nila, ang galing magsalita, best president. So anyway, mapunta tayo ng bahagya dito sa press con nila kasi kung makikita niyo, hindi talaga sila makasagot ng maayos. Good morning po. May we ask ano po yung mga significant line item vetoes na ginawa ng Pangulo? Ano? 26 billion, roughly 26 billion under the Department of Public Works and Highways. Direct veto yon. I think many of these projects are projects that need to be Naduduling ka na sa kakabulsa ng kaban ng bayan. scrutinized and ready for implementation. You know, these are some of the projects are not ready for implementation at this point in time. So these are the So, bakit ninyo inilagay dyan? Bakit nyo dinagdagan ang ang budget ng DPWH kung pala alam nyong hindi sa akmang panahon? So, kung hindi pala nag-umalma ang taong bayan, ilalagay nyo lang pala yung 26 billion dyan. So, ngayon, dahil umalma ang taong bayan, Can I ask, sa final version, magkano na ho ang budget ng education versus public works? Kasi isa ho ito sa mga pinupunto na posibleng constitutional infirmity ng budget. Ang nasa, but maybe Executive Secretary can further expound later. Ang nakalagay po is not the department, hindi naman po nakalagay doon na dapat Department of Education. It's the sector. So I have here po the top 10
na pagkakasunod-sunod po kung yung sa pinakamataas na budget, dito po makikita natin na una ang education pa rin po. Hinahanap ko lang. It's 1.055 1.053 trillion. Well, the DPWH po is 1.034 trillion po. Yan po. So, Okay, so ganito po ang ginawa nila. Nagkuha sila ng 26 billion from DPWH at inilagay nila sa education. But take note, hindi po sa Department of Education lang. Sectoral daw pala. So, isa po itong pangguguyo. Kasi, yung inilagay nilang 26 billion from the DPWH na inilagay sa education comprises of DepEd, CHED, TESDA, at SUCs. So, parang in general na education. Hindi po ba ang issue natin is yung Department of Education lang? Not including yung TESDA, yung CHED, at yung mga SUCs. So, ngayon, ano to? Malinaw na isang panggugoy at panluloko ito. We're talking about DepEd. nauna na po ang education. Good morning po. Ma'am, you've mentioned yung conditional implementation of AKAP. So ano pong nangyari doon sa pondo na AKAP na which was questioned before, yung 26 billion both sa House and Senate? So ano po yung conditional implementation? What does it actually mean? Yung AKAP po, it's still there. It's just that bago po natin ma-release yung pondo, we need to issue guidelines po together with DSWD, DOLE, and NEDA po para maging consistent yung... Okay. So hanggang dyan lang po tayo Pero titignan ninyo isa talaga itong malaking pambubudol at kalokohan. Kasi maalala natin, ang 26 billion na AKAP na yan, pinaghatian po ng House at ng Senado yan. 5 billion sa Senado, 21 billion naman sa House. Ngayon, hindi po ba dapat yun ang kanilang i-veto? At yun na lang ay ilagay. Maybe kahit ilagay nyo na lang na subsidiya sa PhilHealth kahit papaano. At wag naman yung zero ang PhilHealth. So, nakapagtataka, nasasabi niya, sige, conditional veto. Conditional muna yan. Kung sakali, ganito, andyan pa rin yan, pero kailangan pa rin yung ng mga NEDA at kung anong board yan at kung anong kaikikan, kailangan ng IRR, kung saan gagamitin, ganito. The fact that nandyan pa rin yan, hindi namin malalaman kung magagamit yan o hindi. Kasi, in the latter part of this press con, tinanong itong si Amena Pangandaman na in the event na hindi magagamit yung 26 billion from the AKAP, anong sabi nito? Sabi niya, matatawag po na yan na unreleased appropriation. Parang bago yun sa akin, yung unreleased appropriation. I'm not sure, pero saan pupunta yun kung unreleased? Kasi kung alanganin naman pala, bakit hindi na lang i-veto yan? At ilagay sa ibang parte yan? Hindi naman tama yan. Dapat ang ginawa nila kung ano yung na-propose, ayun ang ilalagay nila. Halimbawa, kung education, ito yun. Kung AFP, ito yun. Wala Ganun pa rin. Halimbawa sa AFP, binawasan nila yung budget ng AFP from 50 billion to 38 billion. O binawasan nila ng 18 billion. Hindi ba dapat yun ang mag-veto sila sa iba dyan? Halimbawa, i-veto na lang 26 billion na AKAP na yan at ilagay nila dyan sa AFP. Kasi kinwestiyon sila dyan. Tayo po ay nasa tension ng crisis dyan sa South China Sea or West Philippine Sea. Hindi po ba dapat ini-improve natin ang ating mga kagamitan? O sabi nitong kumag na ito, yung purchasing natin, it takes procedure. Currently, we have about 1 trillion na kinakailangan na pera para sa pag-purchase. Bakit
Yung 50 billion, binawasan ninyo. Instead na dagdagan ninyo kasi 1 trillion na yung purchasing items natin. Oh, kaya nga, itong pag-veto kuno, ito ay pag-veto kuno lang. Unlike nung panahon ni PRRD. Kung nakita ninyo yung panahon ni PRRD, very specific ang kanyang pag-veto. Ayan, tignan nyo. Ayan. PRRD Science 2019 budget, pero vinito niya 95.3 billion. Ano yung mga vinito niya? Napaka-specific yung kanyang vinito dyan eh. Unprogram funds. Samantalang ito, kumuha sila ng unprogram appropriations para ilagay doon kunwari sa kanilang vinito. Ay, doon sa kanilang binawasan na budget. Pero dito kay PRRD, yung sa AFP, merong mga insertion. Kasi nung panahon ni PRRD, merong mga items na in-insert nila sa AFP at kung ano-ano pang sektor ng gobyerno natin, merong mga insertion. Inagalit si PRRD. Lahat ng mga insertions na yon na nagtototal ng 95.3 billion ay vinito niya. Di ba dapat ganun? Like for example, yung 26 billion akap na yan, dapat vinivito na yan. Kasi hindi naman kailangan yan eh. Gagamitin lang nila pangampanya yan. Yung mga importante like yung PhilHealth, specific. Kung nag-veto ka sa iba, ilagay mo sa PhilHealth. Kung nag-veto ka sa iba, ibalik mo doon sa education. Kung nag-veto ka sa iba, ibalik mo yung binawasan mong 18 billion sa AFP. Yung dapat ganun. Sabi nila, nag-veto daw si Marcos ng 191 billion pero hindi natin maintindihan kung saan yun. Pero yung insertion, kagaya yung ginawa nila noong last year, kagaya yung ginawa nila sa 26 billion akap na insertion noong 2024 budget. Ayan, si Aimee pa nga daw ang nakadiscover. Ayan na, 26 billion na ayuda noong 2024 budget. Hindi pa nga ito nare-resolve eh. Mga kababayan, hindi pa ito nare-resolve noong 2024. Kaya nakapagtataka, itong 2025, pang 2025 na budget, yung 26 billion na i-insert na naman, I think gagawin nila ito every year eh. Yung 26 billion na i-insert nila for 2025, abay, pumayag na yung mga senador. Bakit? Kasi may share na sila. Nung 2024 na 26 billion akap, wala kasi silang share. Kaya umaalma sila. Napakalinaw. Kahit nga itong insertion sa COMELEC, 12 billion nung 2024, na-resolve ba ito? Saan ginamit ng COMELEC yan? Yung 12 billion. Ayan. So, dalawang ginawa nilang insertion nung 2024. 12 billion sa COMELEC, tapos 26 billion sa AKAP. Nakalusot ng 2025 kasi may hati ang mga senador. Ang galing, di ba? So, anyway, yun lamang ho ang ating pag-uusapan. Pinag-uusapan ngayon. Kagaya nga nung sinabi nitong si Amena Pangandaman, anong sabi niya uli? Let me just Seryoso nyo naman kasi. Ano ba yan? Happy New Year, guys! We should be happy. We have a budget. I just We should be happy. We have a budget. So, yan po. Sila lang po ang masaya dahil may budget po sila. Congratulations po sa inyo. At kayo po ay tuloy-tuloy ang happy, lalong-lalo na coming 2025 ay elections po. Pero dyan sa pag-veto ninyo, hindi po masaya ang taong bayan. Dahil isa lang itong pakitang tao at pakunwari. Dahil hindi naman ninyo ibinalik or binigyan ang PhilHealth. Hindi ninyo ibinalik sa AFP yung 18 billion. Hindi rin ninyo ibinalik sa DOST yung binawas ninyong 10 billion. Hindi rin ninyo binalik sa education ang ibinawas ninyong 10 billion din. Anong silbi? Anong saysay niyan? Hindi nyo tinanggal yung 26 billion na akap na yan na hindi naman, alam mo yun?
isang sobrang malinaw na pambubudol talaga ang ginagawa ng ano. Alam mo, ito heads up sa'yo, Marcos Jr. Ang dami mong impeachable offense. Sobrang dami. Ngayon, masaya ka pa ngayon dahil kasama mo sila. Pero oras na ikaw ay mawala sa pwesto, saka kanila yan babalikan.